Good morning, good morning! Welcome to our Friday Praise Story. Ayan, kamusta po kayo? Is it loud and clear? And kung naririnig po ako and you're watching this on live, please comment hashtag Team Live. And if you're watching this on replay, syempre gamitin natin yung hashtag Team Replay. Hey, good afternoon again. No? One of the best things about thankfulness is that the more you choose it, the easier it gets, di ba? Like yung lagi naming nami-mention, if pinapractice natin siya, tulad lang siya ng muscle, na if lagi natin siyang ine-exercise, lagi lang din siyang gaganda at lalakas yung katawan natin every time na pinapractice natin siya. Same with gratitude, di ba? So, ayun. Magandang hapon. This is Jevi. And excited po akong introduce yung guest natin for this afternoon. Kasi usually, tinatanong natin if mag-i-start ba na totally wala pang background is mahihirapan ba? This time, magkakaroon tayo ng guest na CPA siya and with experience na siya ng 7 years in the industry of corporation. So, without further ado, let me introduce you, Sis Ada. Hi, good afternoon po. Magandang hapon! Magandang hapon din. Kamusta po? Kinakabahan pa ba? Sila medyo chill-chill na. Alright. So, kamusta naman po? Kasi ang daming nagtatanong lagi every now and then, 'di ba? Na takot silang mag-start if wala pa silang idea kung paano. And kayo po na may experience na and CPA, syempre, no? With that background and experience. Ano yung po yung backstory nyo? And bakit, paano yung ano natin, prior to freelancing? Ano yung backstory natin? Okay, so prior to freelancing talaga, correction yung kanina, actually 13 years ako from the corporate Oh. world. 7 years yung sa tapos 6 years from the previous one. So, Mhm. all in all, 13 years siya. And then, back then, before the pandemic hit talaga, gusto kong tumingin ng yung mga side hustles ba na Mhm. pang work from home lang aside from my 8 to 5 job. So, Mhm. yun, nag-search ako sa internet and all. Tapos, mga data entry, ganun. Hanggang sa Mhm. napadpad siguro ako sa kaka-search ko ng mga ganun. And yung term na virtual assistants, yun yung pinaka first time kong narinig that time yun. So, yun, nag-search ulit ako doon. Then, nakita ko, siguro nga talagang sa sobrang ano ko na gusto kong makita ba or ano ba yung mga ginagawa ng mga to. And then, doon din naman nag-appear sa feeds ko yung about yata sa ads ni Coach Shari doon sa payslip niya, something like that. Yung Mhm. ganito, nung nasa work ako, ganito lang sahod ko, why not trying to, ganun, ganun. Tapos, ay, nakita kong bookkeeping. Mhm. Bookkeeping, wow, meron palang ganun. Sabi ko, ganun. That was the Mm. first time. Pero tapos hanggang ulit sa nag-show ulit sa feeds, sa FB feeds ko yung sa TBSA nga. Pero that time, wala pa sa isip ko or wala pa sa feeling ko na mag-enroll. Parang Mhm. ano lang, nakikita ko lang yung mga testimonies nila nung mga nandun, di ba napupost yung mga yung mga wins, ganun. Pero wala pang nagpo-push sa akin to enroll doon sa course na yun. Although gusto ko rin naman na magkaroon ng other Mhm. job aside from yung day job ko. So, yun. Ewan ko lang, ang talagang nag-trigger lang talaga sa akin to enroll and to talaga i-pursue yung freelancing. Nakita kong nag-post yung ah, batch ko ba? Schoolmate ko nung college dati. Nag-post siya mismo Oh. dun sa page. Tapos nakita kong gano'n, na-amaze naman ako sa post niya na wala palang imposible pag ganito, ganito. Talagang everything is possible sa freelancing, parang ganun. So, yun yung nag-grasp ko. Nag-early bird na ako dun sa batch 11. Yun yung parang Wow. nag-trigger dun sa akin. Mhm. Sige na, gusto ko rin yung ganun. Parang ganun. Gusto ko rin yung ganun. Gusto ko rin maranasan yung, alam kong nararanasan niya ngayon or regarding sa siguro sa flexible time and all. Gusto ko rin ganun. So, yun yung talagang naging trigger point ko to hit na sige, mag-early bird enrollment na ako. So, yun na, yun. Hanggang napadpad ako dun. Pero talagang in my life, gusto ko rin naman na aside from my job, gusto ko rin i-augment or mas paanahin pa yung
income ba para makatulong din or para sa family din, for future. Parang hinisip mo rin naman yung future mo lalo at may 2 kids ako. So, yun. Yun lang naging ano ko sa freelancing. Kung kahit gusto ko na 'tong i-pursue talaga, seryosohin, parang gano'n. So, yun. Wow. And ano pong pangalan ni schoolmate na finally nakapag-trigger sa inyo to enroll? And Shout, syempre, nasa live na tayo. Shout out natin. shout out kay Sister Melanie. Yeah, shout out Melanie, po. hindi ko yata alam hindi ko kabisado kung anong batch niya. So, nasabi ko sa batch 8 yata or what. Sa previous batch siya. Oh, Ewan, previous hindi ko lang, batches na siya. hindi ko lang sure. Alam niyo yun. Yung time na na-encourage ka niya, freelancer na siya at the moment. Hindi ko, ano yata, katatapos lang din yata nung ano nila, yung sa masterclass. Pero I don't know if talagang nag-start na siya as freelancer that time. Pero yes. Wow, kasi sobrang na-amaze ka na agad, no? Kasi Oo. na-realize mo na flexible yung time, anything is possible, sobrang nakaka-empower. Parang medyo ano ako dun sa possible ba talaga ang 6 digits? Yung parang gano'n, wow! Sabi ko gano'n. Doon ako, talaga nga. Yung gano'n. Na-amaze naman ako. And kamusta naman po yung experience na from time to time before kayo po ay nanonood dun sa Friday Prayer Stories and this time kayo naman yung nandito, di ba? Yung experience na ganito pala. Hindi nga nung kinol up ako ni Sis Fritz regarding bakit ako, ano ba yun? Ano kayang pwede kong i-share? Parang sa akin naman, wala pa naman akong narating na as in na ganun na yung feeling ko hindi ganun kalaki yung naging achievement or what. Parang nasa step 1 pa lang ako. Yun yung first talaga na naisip ko na. Pero at the same time, siguro nga, pwede rin siguro ako makapagsabi ng mga as a newbie sa virtual world, sa online. Siguro, baka pwede rin sigurong ma-share ko rin yung naging experience ko na although ganun katagal ka sa outside or sa corporate, pero meron ka pa rin matututunan kahit sa isang industry kahit sa industry pa na meron ngayon. So, yun, pwede ko sigurong ma-share yun para sa mga aspiring din naman maging aware din sila or baka may kapulutan din sila ng aral about dun sa pag-start pa lang. Yes naman. Actually, malaking encouragement siya, no? Yeah. Kasi actually, mas relatable yung dun sa mga yung bago lang din. Kasi paano ba sila nag-start? Kasi tayo, actually, even ako po, last year lang talaga ako nag-start mag-freelance, no? So, I guess, talaga siya, mas relatable siya. Kasi, hindi siya one-time process na siguradong makakakuha ka and 6 digits na agad. Wala if meron mang ganon, sobrang swerte nila. Pero even tayo, di ba? May pinagdaanan tayong ganyan. Pero kayo po na may 2 kids din at the same time, no? Yes. Ano po yung mga common struggles nyo and how did you resolve that? As ngayon na nag-work na sa pinagsasabay, yung common struggles ko naman, parang common na talaga as in common sa mga freelancer, yung pagpamanage ng time kung wala kayong talagang workflow na masasabi nila in order for you na while may time ka sa family, meron ka ring dapat nakalaan na time sa work kasi pinili mo naman itong world na to, di ba? So, wala sanang sa family and sa work, wala sanang nako-compromise or wala kang napapabayaan. Yun yung naging struggle ko rin nung first, parang na-overwhelm ako dahil nagka-work ako na napagsabay ko sila. At the same time, parang may hatid rin sa akin na, di ba kaya nga ako nag-freelancing para medyo maalwan sa oras at saka magkaroon ng time for the family and all. Bakit ganito parang nagigipit sa oras. Pero along the way, na iayos mo na yung workflow mo, ano ba yung dapat unahin, ano ba yung i-prioritize para walang gipitan sa oras yung sa 2 bagay, sa family and both sa work. Maiayos siya into manageable.
Hmm. Paano niyo po na-realize na kailangan talaga ma-manage silang maayos? And paano niyo po naayos yung workflow? Nag-set up po ba kayo ng fixed hours kung paano yung work or napagsabay niyo sila somehow? Meron akong naka-set na oras para sa ganito lang. So, although hindi talaga as in ako yung nagtra-track or what, pero nasa Mhm. ano ko na, nasa body clock ko na sa ganitong oras, ayusin ko muna tong household chores sa family. Tulungan Mhm. kung ano yung baka may assignment tong anak ko, tapusin ko muna to lahat. Then after that, okay, kain na kayo, tulog na kayo, dyan lang kayo, ako naman. So, sa work na, tuloy-tuloy na yon. Tuloy-tuloy na yun and whatever yung kailangan kong i-deliver or mga kailangan sa akin, tatapusin ko lahat yon. And then, at some point din naman, meron din namang nakakapagpahinga ka kahit ng konti. So, yun hanggang nakasanayan na ng katawan mo, kahit na naging ganun na yung naging systematic na yung process. Na-adapt na ng katawan mo yung mga gagawin mo para at least yung katawan mo din hindi rin ganun kapagod or what. Alert pa rin kahit pa paano. Wow! Ang ganda nun, no? Nakapag-set up po kayo agad ng systematic process to the point na hindi napapabayaan yung responsibility natin as being mom. And Yeah. yes, may rest pa rin kayo. So, paano nyo po dinivide yun? Parang every Saturday and Sunday, do you still work? Or paano po? Yung mga Eh, kasi naman, tips po kasi sa mga kamukha nating ah, mothers din. sa, as a mother naman din, meron pa rin akong time sa, yung papagabi na meron talaga yung dapat mong ayusin bilang ina. So, tulong din naman si husband kahit papano. Alam niya kapag mag-start na rin akong mag-work, alam na niya. So, ako naman ngayon, ang toko ngayon, kung hindi man sila matulog sa ganitong oras na time mo ng pagtatrabaho, ako rin naman, siya rin bahala sa dalawa. So, ganun. And for the weekends naman, inaalat ko talaga siya para sa family ko. So, alam kong natatapos ko hanggang Monday to Friday yung work ko. So, pag sa Friday, tama na yon. Sa next working day naman, for this weekend, para sa family. Para sa kung anumang bagay. Kasi, meron ka rin namang extracurricular activities aside from sa work at so, pupunta Mm-mm. ka pa sa labas, ah, ano yan, mga makikipag-aanon ka pa sa mga kasama mo, banding, ganun. So, talaga inaalat ko yung 2 days na yun na no work muna. Wow, amazing. Ako po, prior to freelancing, parang 6 days a week kasi ako nung nasa corpo. Oh, Tapos, more than 12 hours ako nasa labas. Kayo oh, din po ba, ganon? yeah. Instead Oh. na talagang mas lalo pa na yung talagang yung sa work ko is more of a service na ah, corporation, talagang hindi hindi ikaw yung typical na mag-time in ng 8, uwi ng 5, Mm-mm. hindi. Sa amin talagang may extra hours na allotted na nandun ka sa office. Hindi ka talaga naka-box sa 8-hour job. Mag-e-extend at mag-e-extend ka kasi marami kang kasama doon eh. Meron kang mga taong kailangang hintayin, kailangang before ka na lumabas. So yun, Mm. hindi talaga yun. Mag-e-extend at mag-e-extend ka talaga ng hours. Wow, grabe 'no? Ang daming nakaka-relate nun kasi galing din sila ng corpo. Even ako, looking back 'no, ang bilis lang ng pangyayari. And na-intrigger po talaga ako dun sa title ng pre-story natin ngayon na It Happened Too Fast. Paano po yung kwento nun? And kahit na pag-usapan na natin siya kanina. Actually, nung nag-enroll ako nung mga first month, di ba, hindi pa nag-umpisa naman yung sa Mhm. week first. So, yung pinaka-first kasi na accountability call natin that time. Hindi pa talaga ako nagsasend ng mga resume, ganun. Sabi ko, tapusin ko muna si TBSA. So, 8 weeks yon. So, Mhm. 2 months. Tapusin ko muna siya. So, maybe by the end of September, tapusin ko siya, mag-a-apply ako after that, mag-a-apply ako within 1 to 2 months. And by the last quarter, saka ako magkaka-client. Yun yung nasa isipan ko noon. So, parang nakaplano na siya na ganun yung mangyayari. Pero nung first accountability call namin, shout out pala sa Excellent Expert, Team Excellent Expert. So, nung first accountability call namin, tapos yung
TL ko pa that time, talaga sa breakout room, si Mami Tori. Shout out ulit. So, Shout ganon. out mo. Tahimik lang kami nun. Siya lang yung nagsasalita. And na-hit niya talaga yung nasa sa akin na, kailangan kong dapat mas magaling ako dito, maging perfect ka dito bago ko mag-send, or kailangan equip ako ng 100% bago ako mag-send. Yun yung nasa isip ko that time. Dahil naman siya nagsalita. Pag alam mo naman na yung ganito, syempre sasabihin mo na sa expert ka na sa ganito. Alam mo na, alam ka pa magiging expert pag na. Sabi niya, ganun. Sabi ko, oo nga no. Yung pinalitan ko yung laman ng resume ko. Linagyan ko lahat ng expert. Yung synonyms ng expert, nilagyan ko lahat. Pero syempre, expert or proficient, experience in mga ganun ba? Talaga namang na-experience mo siya. Hindi mo nga lang talaga siya na-i-apply into something longer period siguro. Pero may experience ka doon. So, ilagay mo na doon. Yun yung nag-grasp ko sa kanya sa first AC namin. So, yun yung ginawa ko. Salamat na lang, nag-attend ako ng first AC. Sabi ko nga sa sarili ko, alam niya yun, nasabi ko na rin sa kanya yun. Hindi ka talaga, paano ka pa magiging, kailan ko pa hintayin maging expert ako? Baka lahat na ng mga, yung mga nakasabayan ko na, meron ng mga work na ganito. Tapos ako hinihintay ko pang magpaka-expert ako. Yun. Kaya parang nabilisan ako sa pangyayari. In that, yung nag-take action lang ako dun sa narinig ko sa AC na gano'n. So, wow. Kahit sa mga sites na alam kong dun sa mga JD naman nila, mga job description, nakikita mo naman dun kung alin dun yung mga kaya mo, di ba? Sige, send lang ng send. Baguhin yung resume. Send lang ng send na ganun. So, yun, doon nagsimula yun. Parang, tapos biglang may magre-respond sa'yo na ganito. Okay. Ba't ang bilis naman? Hindi pa nga ako makapaniwala ng first. Oo. Kasi kakapalit mo pa lang talaga ng mga pangalan. Ginawa mo lang silang expert. Oo, kasi di ba kung sa corporate job ka, pag maghihintay ka pa ng iba, tapos marami pang tanong na kung ano-ano. Tapos ang daming requirements na pagkahaba-haba, di ba? Oo, yun na nga. Yun na nga. So, parang doon lang ako na-amaze talaga. So, kaya talagang sa mga aspiring, hindi talaga kailangan yung 100% na, ito na, lahat na nasa iyo. Hindi. You have to take action lang talaga habang alam mo pa na, kaya mo namang gawin yun. The way lang you present yourself siguro, the way lang na i-market natin yung sarili natin. Kahit na newbie pa tayo. Siguro. Amazing. Anyway, shout out po ulit, no? Sa lahat po ng nanonood ngayon sa live. Ayan, napakadami ng mga viewers natin ngayon. And dun sa 41,000 na nanonood ngayon. And special mention, dun sa kay TL po pala ni guest natin for today, si TL Mami Tori. Ayan, magandang hapon. And excellent expert team. Ayan, sabi nga ni Coach Shari, no? Yes, dapat umattend ng AC. Yeah, kasi yung first pa lang pala, na-realize mo na kung ano yung mga dapat mong baguhin at the moment, no? And second week pa lang, nakapag-land na. Ang bilis nga naman. Pero na-mention mo yung, you have to know how to present yourself, how to market yourself, then take action. Ang amazing nun. So, since nakapag-freelance na tayo, ano po yung parang nakita niyong benefits? Being a work from home naman na. So, isa na dito yung basta na work from home, basta natapos mo yung trabaho mo, pwede ko nang kandong-kanungin yung anak ko habang sige, dyan ka lang. Nakikipag-usap pa ako, kumakain, nagluluto pa ako. Natapos ko na yan, di ba? While waiting kung ano pa yung ipapagawa na next. Yun yung benefits nun. Kasi sa corporate, hindi mo magagawa yun. Totoo. Wala kang time makipag-chismisan kung ano mo lang. Hindi mo magagawa yun. Meron pang time na, sige, iwan ko muna yung magwawash muna ako. Nagtaturn. Wow! Ginagawa. Luluto, tingnan ko na, baka luto na yung niluluto, sinasain ko. Yung ganun. Kaya nakakatuwa lang siya. Nakakatuwa lang talaga siya yung experience na talaga palang what a life. Sana noon ko pa to na try. Sabi ko, kung kailan halos ilang years na ako na nagtratrabaho. Pero at least dumating naman siya
the right timing nga. Talaga. Wow. Ilang taon na po yung mga baby nyo, kung okay lang naman? And ano po yung mga pangalan nila? Yung first child ko is 13 years old, si Azalea. And then, yung second naman is 5 years old, si Azainet. So, dalawang girls. Yeah. Wow. Ang ganda ng mga pangalan nila. At the same time, yung age nila, no? Dapat talaga, ito yung time na nakakasama mo na sila. Ang sarap siguro sa pakiramdam po talaga na naayos nyo na yung time nyo. Tapos, nagkakaroon na kayo ng kasama sila. Oh. Wow. Congratulations. Thank you. Thank you. Sayang naman kasi baka... And yes, pwede na tayo magplano ulit sundan siya, no? Kasi ang ganda ng ano, no? Siguro in God's time. Pero hindi ko rin masabi, pero sige. Wow. Ayan, nakaka-relate din po yung mga ibang mommies. Actually, ang dami ng mga nagtatanong, kapag ba coupled ka na, okay lang ba, safe ba itanong kung magdadagdag ba ng kid or what? Kaya natuwa po ako na ganun po yung accept nyo doon na God's timing. Amazing. Kasi yung iba, pinipilit nila. Yung iba naman, pinagdadasal nila. And yes, no? But, try na lang natin. Kasi, minsan, hindi natin sinasadya, pero nandyan na. Even yung pag-a-apply nyo, diba? Sino ba mag-expect na 2 weeks lang makakakuha na kayo? Amazing. Tapos, kung ipagkakalob ni God yung, okay lang, oo naman, hindi natin yan hihindihan. Talagang, yan. That's best. Nabasa ko talaga ulit yung dun sa notes ko, no? Yung take action. Kung nagta-take action talaga po, tapos lumabas na yung opportunity, di ba? Amazing. Oo. Ano po yung something na pinaka-grateful nyo ngayong working from home na kayo, aside from being a mom? May mga na-open doors po ba? Oo. Ay, yung parang namulat na ako na, ganito pala yung sa online world, nakikita mo yung nung naging freelancer ako, natuto ako sa mga, hindi ako marunong, hindi talaga ako masyado sa mga bagong tools ngayon. So, nung nag-freelancer ako, every time na mag-browse ako, may makikita akong bago dun sa mga requirements or what. Nakikurious ako, nare-research ko, so nag-google, nag-YouTube kung paano yun. Kasi syempre, kahit nasabihin na natin na nag-work tayo as freelancers, hindi naman siguro natin i-allow na mag-stuck lang tayo sa kung anong alam natin. So, every now and then, syempre, gusto nating may matutunan tayong bago para may bago rin tayong mai-offer if ever sa mga clients natin ngayon or kung gusto pa nating magdagdag, diba? Yung mga ganun, yun yung na-curious ako and then nare-research ko. Gusto ko yung mga bagay na may matututunan talaga pinag-aaralan ko para hindi na parang bago sa akin if ever na may maka-encounter ako sa magtatanong. Ano yung ganito? At least alam ko sa sarili ko na parang na-research ko. Ganito yun kung paano gawin yun. Ganun. Yun yung nakakatawa dito. Wow. Kahit nasabihin. For some people, yung goals talaga nila is makaland ng client, magkaroon ng flexible time. Kayo po, ang na-open na door sa inyo is room for growth, no? Kasi nakaka-amaze na until now, kahit CPA na po kayo, may client na kayo, hindi kayo nag-stop doon. Nag-research pa rin kayo doon sa mga new tools. Napaka-amazing. Ang last time na nakikita kong doon sa natin is yung ChatGPT. Kamusta naman po? Nagagamit niyo na din siya? Oo, nagagamit ko siya. Gamit ko siya nung medyo active ako sa pad natin dun sa yeah, kasi 'di ba nahihira actually siguro pag nagsusulat ka okay lang, pero minsan gusto mo rin naman na may kakaiba rin dun sa mga content or mga write-ups sinusulat mo. So, yun, nakakatulong din naman siya if nagbibigay siya ng mga bagong insights. Ganun. Para yung mga readers rin naman, parang nabasa ko na to somewhere, parang ganun, di ba? Mas maganda yung may bago ka rin may offer yun. Gamit ko yung ChatGPT na. And also sa mga bagong tools kasi ngayon, gusto kong mapag-aralin yung mga yun kasi if ever at least may sandata o may equipment ba ako, pwede ako. Well-equipped tayo. Well-equipped. Yun. Yeah, oo. Oo, di ba?
pag if ever man na may mga makakasama ka, uy, alam ko rin yan. Pero, mas lalo na ngayon, marami ng mga bata na talagang super na sila sa mga tools Mm. na makabago. So, syempre, sabayan din natin kung ano yung uso or ano yung trending na related din naman sa industry na meron tayo. Ang ganda po ng mindset nyo, no? Kasi most people, kapag na-encounter nila yung hindi sila sanay, natatreten sila. Like yung dun sa AI. Actually, some people, nung lumabas yung Canva, some people na nasa industry ng creatives, natreten sila na, hindi, mas okay Nakakapula. naman yung Adobe, ganito, yung Canva. Yung sa atin, instead of being threatened, ang mindset po na pinasok nyo is sabayan natin yung trend, aralin natin siya para well-equipped tayo. Ang term na ginamit nyo is magkaroon tayo ng sandata. Wow! Paano nyo po na-achieve yung ganitong mindset? Through the years or paano po? Through the years, natutunan ko rin siya from working in a corporate setting. And kasi talagang kahit nasabihin mo na nandun ka sa level na ganito. Ganito ka na, supervisory level, managerial level ka na ganito. Dapat, syempre, nakita ko rin kasi siya by experience din na mawawala ng tiwala sa'yo yung mga kasamahan mo pag may isang bagay. Although, okay lang naman na sabihin mong hindi mo alam, pero kung yung hindi ka nagpusa na mag-research man lang or mag-upskill man lang or i-upgrade man lang kung ano yung nalalaman mo, syempre, ay, ganun. So, dun ako natuto, dun sa corporate setting na yun, habang dun ako sa corporate. So, pag may bago, kung makakatulong din lang naman sa pag-improve, sa improvement mo or yung growth mo as a person, sa career man yan or whatever, di, wala namang mawawala sa'yo din. Magkakaroon ka nga lang ng 1% were from the person you were before, di ba? Pag-aaralan mo yun. So, yun, doon ko natutunan yun, yung mindset na yun. Sige, sabayan na lang kung ano yung trending. Basta alam mong ikaw din sa sarili mo, may matututunan ka rin. Mm-mm. Ang galing, ang galing. Kailangan talaga, you do not stop, no? Kasi if you stop upgrading yourself, sabi nyo nga po, parang maiiwanan kayo. So instead of being left behind, mag-progress kayo every now and then. Kahit 1% lang na lamang kalagi. Kung iipunin mo talaga yun, no? Oo nga naman. Ang laking bagay na nun. After. So, malaking value pala talaga yung experience nyo po dun sa corpo na maximize natin siya. Wow, amazing. So, all in all po, how do you define success? Ano po yung idea niya sa success? Naging simple na yung definition ko sa kanya. Kung dati, makuha ko na lahat yung mga kailangan ko, mostly material things, ganun. And all, makapag-aral, makapag-work sa isang ganito. Ngayon, hindi na eh. Kasi ako yung tipo ng tao kasi noon na kino-confine ko yung sarili ko lang dito lang sa kumbaga sa isang kahon, nakakahon lang ito. Pero nung lumagpas na ako doon or emerge victorious from those yung mga naging limiting beliefs ko noon. Doon ko na na-define na, it's a success for me. Considered success na siya sa akin sa ganung bagay. Yung sabi ko kanina, basta may improvement ka from the way before, good improvement or growth sa way before, success na yon. Those are little wins, small wins sa'yo. Success na yon. Kasi consider mo siya na at least hindi ka nakatenga sa isang place lang. May pagbabago, may naging change sa'yo. So, yun, naging simple definition ko na siya ng success ngayon nung na-appreciate ko na yung lahat na, kaya naman pala, parang gano'n. Wow. Appreciate mo lahat. Tapos, yung small wins, still wins. At nagbabago ka pa din. So, parang ano po siya, no? Yung learning curve ba? Na naiipon siya. Exactly. Sa naka-ano na siya sa akin. Yung parang naging focus ko na lang din kasi kung ano ako before. Doon sa sarili ko na rin mismo eh. Doon ko na siya binase kung paano ko i-define yung success sa buhay ko. Kasi minsan, di ba, kung sa sarili mo nga mismo, hindi ka naniniwala. Naniniwala minsan. Tapos, hindi mo namamalayan, ganito ako dati. Tapos, biglang, wow! Ganun. Siguro lang nung nagkaroon ako ng courage or yung confidence ba sa freelancer, medyo umangat lang yung
it's a success for me. Yung parang sa sarili ko, may improvement na ako. And kailangan ko lang ng makarinig ng validation from others para at least masabi kong may improvement sa akin. Oh, success na yun para sa akin. Amazing, amazing. Sino po yung nagbigay ng validations sa inyo na nag-convert from doubts to confidence? Yung ano, sa, sa family ko din mismo. Sa family ko din mismo. Kasi, Wow. oo. At sila din mismo, sa kanila din mismo nanggaling yung ano, yung kung paano ko rin na-build yung resiliency ko sa freelancer kasi di ba mostly pag sinabi nating work from home, anong gagawin mo dyan? Anong ginagawa ng mga stable ba yan? Yun yung first na nadinig ko rin nun. Stable ba yan? Mas maganda naman yata sa work mo. Stable ano yun, alam mo na yun. Eh yan, paano? Tapos, yun, na-build ko yung resiliency ko na, yung naging yung mga terms na napapunta sa mga ganun. Sige na, patutunayan ko nga na kaya ko na hindi yung iniisip nila ay hindi talaga ganun. Iprove ko na tama yung naging decision ko na i-pursue itong freelancing. So, yun, kaya I'm very much grateful. Kasi talagang, hindi ko man sinabi na, hindi ganun. Pero nakita naman nila. Oo. Siguro nakita rin naman nila na, okay, eto na, pwede na magbigay ka man lang ng sa kanila, o pambilin nyo ng ganito, from freelancing yan. Parang ganun lang na, pasimple lang na, mga ganung banat. Ay, oo nga, no. Ganun lang yun, parang sweet revenge. Hindi naman revenge. Oo, for the lack of better term, revenge. May pakita lang na talaga namang hindi lahat ng iba lang siguro yung pinanggalingan ng kaisipan nila noon nung sinabi nilang, hindi naman stable yung mga ganun. Ano matututunan mo dyan? Yun. Tama. Yung biggest na flex talaga natin to prove them wrong is yung success, no? Massive success. Nasa bahay ka lang, pero goods na yung sahod ko eh. Di ko na kailangan ng... To the extent pa nga na sabihin, anong ginagawa niyo dyan? Panggabi? Baka kung ano-ano yan. Yeah, yun common misconception, di ba? Kapag pinakita ko pa yung screen ko, ganito, anong ginagawa mo? Tapos kasi noon dati, naglagay pa ako ng hindi kasi ako makapag works or yung sa kwarto na ginagamitan ko. Naglagay ako kasi ng curtain. Ano ginagawa nyo? Iba't na yung naisip nila. Ano ginagawa nyo dyan? Tinakpan pa talaga. Oo, akala nyo anong pinaggagawa ko doon. Pero actually, yun, ganito, tapos nakita nila pa na yung numbers, pa na yung okay. So, gano'n. Wow. Wala yung misconception nila about sa freelancing. Amazing. Okay, ang ganda, no? Ang ganda, you proved them wrong. At the same time, wala kang ginawang revenge na in a negative way. Kasi ako nga naman, the sweetest revenge per se is massive success. Pero ano po yung sa tingin nyo, what makes a good support group? Ano yung pinakamagandang support na pwede kang itulong ng isang good support group sa inyo? Wow. TBSA most likely have it. Yung support group. Yung kahit na yung tanong, alam mo talagang gustong-gusto ko talaga dito yung support group ng natin. Hindi dahil nanggaling ako dito or nandito ako sa community. Pero compared naman siguro dun sa nasalihan ko before na wala lang. Dito kasi kahit na yung parang common sense na yung tanong, yung gano'n, meron pa rin mabait na sasagot, yung hindi pinapahiya yung nagtatanong. Sasagutin pa rin siya in a way na talagang maiintindihan nung nagtatanong. Yun yung gusto ko sa isang support group, hindi yung sasabihin na i-Google mo, i-YouTube mo yung gano'n. Di ba mostly may magtatanong kasi, may mga nakikita kasi akong gano'n. Google is the key. Yung parang hindi naman kaya nga baka hindi naman din alam nun na mag-Google, parang sa isip ko rin. So yung eto talaga, yung sa natin, sa community natin dito sa TBSA, yun siguro, magandang support group nila, even though wala na, may mga susunod ng mga batches, pero yung pag-answer nila sa mga queries natin, ganun. Nandun pa rin, may pa free
parang follow-up pa kahit nag-graduate ka na, may mga pa-free webinars pa yan na talagang gustong-gusto nila na ikaw din maging successful or ma-equip ka rin sa kailangan mo na tools into as a bookkeeper na. So yun yung masasabi kong isang support group, hindi yung parang ginagawa mo ng parang walang alam yung nagtatanong or yung mga may nagtatanong ng kung ano-ano kung ano-ano Mm. rin yung sinasagot, di ba? Gusto ko, from time to Wow. time, yung may sumasagot in a way na alam mong maintindihan mo nagtatanong. Amazing, no? Kasi, actually, bago ako since nabanggit mo na yun sa TBSA, ayan, no, shout out po dun sa mga viewers natin ngayon. And yes, ongoing pa po yung enrollment natin, no, for batch 12, I believe. And I think until, pa siya, wait, let me check. Ongoing pa yung ating, enrollment until July 15. So yes, Wow, lahat po ng mga gustong meron, humabol, no? 3 days pa, baka mababol meron sila. pa. Isang linggo Mm. pa. Kasi nabanggit talaga ni Sis Ada, no? Nakakatuwa na may community pala na sasagot dun sa tanong mo na hindi ka ipapahiya, na i-build up yung confidence mo, Oo. na tutulong Tama, talaga tama. sa'yo. Parang concern talaga, no? Yung genuine concern kasi iba talaga siya. Mm. Among those groups na na-join ko, actually, until now, multiple yung groups na nasubukan ko, pero until now, active pa rin ako sa TBSA. At the same time, same dun sa the Shepherd Virtual Bookkeepers and Accountants. Sobrang nakakatuwa na may ganitong community. Natulungan lang talaga. Tulungan lang talaga na yung, hindi rin naman natin kasi alam pinagdadaanan ng bawat isa kung bakit natanong na yun. So talagang lang, mayroon lang talagang kindness sa atin o sumagot sa mga tanongin lang naman kasi tinatanong naman, sagutin natin ng yun, ayos with some sort of inspirational words sa mga na nada-down, di ba? Meron din, may mga nag-share din minsan dito due to rejection, something like that. Meron pa rin nag-uplift sa kanila. So, yun yung isang good support, yung isang dapat silbi ng isang support group from time to time. Amazing, amazing. At lagi kong natatandaan yung quote ni isang coach natin na nag-attend nun sa VVT last May, na there are more than enough fish in the ocean. Hindi talaga tayo mabibitin kasi sobrang daming business na kailangan ng bookkeepers, no? So instead of putting each other down, ang sarap lang na tulungan. Tulungan pataas. Ang term na ginamit last time was hilahan. Pero instead of hilahan pababa, hilaan pataas. No? Nakakatuwa. Amazing. Ang amazing lang. And syempre, since may mga nanonood tayo ngayon na aspiring online bookkeepers na gusto nilang pumasok, ano po yung advice nyo sa kanila? Or tips? Ayan. Tips ko sa kanila, the very reason din naman na sabi rin naman sa atin. And also, naging ko rin sa sarili ko. Remember your whys din, di ba? Bakit mo to pinasok? And then, after napasukin mo to, sabihin mo, kapag meron ka nang natutunan, take action agad. Parang strike agad while it's hot. Parang ganun. Kasi pag halos habang dinidili mo yan, wala na, parang tatamarin ka na talaga. So, habang meron pa yung momentum mo, yung nasa yun na yung momentum, sige na, take action na. Ako kasi yung tao na learning by doing talaga, na-share ko na rin yan sa EC namin. Paano ko malalaman yung isang bagay kung talagang wala na hinihintay ko lang na maging ganito ako. So, sige, habang may mag-a-accept or habang meron pang opportunity, sige, take action na agad. Wala namang mawawala sa atin. Mm-mm. If ever, tayo lang kasi yung naglilimit sa sarili natin na, hala, baka ganun. Although normal naman na may fear tayo ng rejection, pero that's normal. Parang naging normal na yan yata sa buhay natin. Let it pass na lang. Okay, next. Marami pang next, di ba? There are more fishes in the ocean. Sabi. Take action agad. Yun lang masasabi ko sa mga aspiring keepers, mga gustong magsimula pa lang. Wow. Ang daming words of wisdom nun. Ang
Ang ganda lang na yung delivery niyo po, talagang napaka-spontaneous niya. To the point na hindi ko man alam kung pinaghandaan ba 'to or what, kasi I think kung ano lang po talaga yung, naintindihan niyo while studying this, mas personal pa nga siya, 'di ba? Kasi you have to Oo. remember your why, tapos take action agad habang mainit pa, habang habang andiyan Strike. yung motivation. Strike na agad. Sige, sige. Ganun lang. Kasi yung iba kinakabahan pa, 'di ba? What if magkamali ako, ganito ganyan, ganito ganyan. Oh, And ganyan din pareho talaga. po talaga tayo, I learn by doing. Tapos, most of the time, I always ask for feedback. Tapos, uh, pwede naman kasi mag-adjust na lang even after nun. Kasi continuous learning to, di ba? Learn by doing, sabi niyo nga po. Amazing, amazing. Paano niyo po nasabi na tayo lang ang naglilimit sa sarili natin? And rejection is normal. Um, Kailangan po ba nating masanay na doon sa rejection? And ano po yung limit natin? Are we limitless? Yeah. Rejection is normal sa akin. Talaga namang ano, every time, hindi lang naman sa work yan, pati sa life. Hindi ka lang napagbigyan sa ganito, ganito na, masama ng loob mo, ganyan. Pati rin, kung iyan mo rin lang yan sa work, meron at meron talagang times. Hindi lahat ng pagkakataon umaayon sa atin. Talagang gawin na natin na lang, it's normal to be rejected. Pero, anong makukuha mo, anong take away mo dun sa rejection? Siyempre, di ba, anong nakita ko dun, ba't ako na-reject? Baka naman the way na I deliver myself, di doon kayo mag-improve kasi doon rin naman natin na-improve yung sarili natin, doon natin nakukuha yung, parang feedback na rin sa atin yan, di ba? Yun yung way of feedback Mm, sa atin kung bakit ba tayo na-reject? Baka pangit yung pagkaka-present ko ng cover letter ko. Or bakit ba tayo na-reject? Baka naman late ako nung pumasok ako dun sa dapat na meeting namin. Nung parang ganon. mm, So, mm, mm. it's one way na naging feedback din para sa atin yung mga dati nating ginagawa. So, we learn to improve by that. So, gawin na natin siyang normal. Normal na mayroon kang rejection. Pero, siguro ang hindi normal yung manatili ka dun sa kung saan ka na na-reject. Dapat tumayo ka na lang, improve mo na lang, baguhin. Bakit? And as ourself. Kasi naranasan ko na rin yan na ano, baka kaya hindi ako dito, pinapansin dito kasi ganito. So, yun, hindi ako pinapansin. Baka dun sa ginawa kong way. Yun yung naging ano ko. Kaya sige, okay na nga lang. Sa isang ano na lang, sa other opportunities na lang in-improve ko yung pwede sa ibang naghahanap ng mga ganitong mga for bookkeepers. So doon, natututo ka rin naman talaga sa rejections. And we don't have to limit ourselves sa, ito lang alam ko eh. Baka maraming baka, di ba? Pero Mm. hindi kung nakinig din tayo dun sa ni Coach Shari dun sa limiting beliefs, hindi eh. Kung tayo rin lang mismo ang maglilimit sa ating mga sarili sa kung anong kaya nating gawin, wala. So, better build ourselves up sa may magagawa at magagawa pa rin tayo. Wow. Wow. Nabanggit niyo po yung limiting beliefs na nagawa ni Coach Shari, no? Yes, available po 'yun sa Facebook and YouTube, no? Pwede natin siya makita. And ang ganda po nung delivery niyo, no, na yung one of the limiting beliefs is sobrang daming baka. Madaming baka. Pwede namang mag-try ka na. Tapos, pag na-reject ka, takeaways from rejections. We improve from rejections. And we learn from rejections. Tama. Ang ganda po nung last quote nyo na, ang hindi pala normal is, hindi ka nag-improve. You always have to ask yourself. Dapat magkaroon ka ng self-reflection, no? Mag-self-reflection ka. Bakit nga ba ganito? Kasi kawawa naman yung sarili mo. Kawawa naman ako kung dahil lang sa na-reject ako eh. Sige, ganito lang talaga yata ako. Yung parang ganun. Mm-mm-mm. Wow, wow. Ang dami kong takeaways. Even ako, na nakakausap ko po kayo, Sis Ada. Napaka-amazing niyo po. And Thank since you. may common na pala po tayo, na may experience na tayo, ano po sa tingin nyo yung mga dapat or magandang tips or advice for the seasoned online bookkeepers? Ito may konting pressure kasi seasoned na sila, no? Kasi nabanggit niyo po kanina na dapat lagi tayong updated. Kasi if hindi nyo kayo magiging updated, mapag-iiwanan din tayo. May additional tips pa po ba tayo doon?
Sa mga seasoned, sa freelancer, I always believe in paying it forward. Aside from equipping yourself, equip others din. So kung may kaya kang itulong sa iba, 'di ba share din sa kanila. Eh, hindi rin masama to pay it forward sa mga baguhan din. Kaya kaya talagang amazed din ako sa mga ilang years na sa freelancing that kapag tatanungin mo is willing and available sila na mag-spend ng time or sumagot sa mga queries mo. Yun yung yun yung gustong-gusto ko sa mga ganung na attitude or quality ng isang kahit nasabihin pa natin talagang ilang years na talaga sila na dinadapol ng time sa mga ganyan. Pero yung nakikita din nila kasi na nung time na nagsisimula sila is, syempre, kailangan din nila ng maging mentor, ganun. So, why not i-share mo din sa kanila kung ano yung nalalaman, kung ano man if ever nalalaman natin. Malay natin yung mga sa siguro sa 10 nasabi natin, may kahit isa doon na nakapagpabago rin ng buhay ng mga aspiring. So, paying it forward is isa rin aside from nasabi ko nga na i-upscale din yung nalalaman para maging Wow, amazing. Always believe in paying forward. Tapos, if you're well-equipped na, equip others din. oo. Ang ganda Para po talaga ng sama-sama, para sama-sama tayong lahat. Walang oo, 'di ba? naiiwan. Walang Astig, naiiwan. astig. At ang ganda lang nun, no? Na imagining a community na lahat ay nagtutulungan. Feeling ko lahat talaga, walang magiging down kasi lahat pataas at lahat paangat, no? Ang Oo. amazing lang, ang amazing lang. Walang And competition sa yes, walang talagang sabay-sabay. competition. Sabay-sabay na. Mm, astig, astig, no? Ah, naa-amaze po ako na ang ganda ng conversation natin. Even ako, ang dami ko pong napulot sa inyo na to the point na gusto ko na lang din makinig talaga. I don't know if ano pa yung mga tanong na pwede ko pang itanong. Kayo po, may mga advice po ba kayo na magandang ibigay sa mga audience natin ngayon na padami pa actually. Hindi sila bumababa talaga. I think ang Sa mga, daming interested at ang daming gustong matuto. Ano po yung means nyo to keep yourself improving? Ano po yung ideas nyo? Kasi yung drive nyo po hindi biro, no? And I think hindi lang siya yung means para hindi ma-left behind. Why do you keep on improving yourself? Ano po yung drive nyo? Why do you keep on leveling up? dito ko rin lang gusto kong i-improve yung sa aking sarili kasi one way or another, meron at meron ding mga baguhan, syempre. And sa client or sa mga prospective clients natin, we have to set one foot forward or we have to iligay natin yung best foot natin, di ba? Para may edge nga tayo, parang ganun. So, gusto kong nag-upscale sa mga bagay-bagay na gusto kong i-improve, magkaroon ng improvement. Kaya ganun yung naging mindset ko. No, one step ahead sa kung ano ko. Kaya yun yung palagi yung sinasabi. Yun yung nagda-drive sa akin na what if ganito. Siyempre, lamang na ako kasi one step ahead na ako, may natutunan na akong ganun. And sa mga aspiring naman, yung masasabi ko lang, ito rin yung isa sa nagawa ko rin find a trusted mentor din talaga na pwede mong mapagtanungan. Although nasa isang community tayo na everyone can comment or pwedeng magbigay ng meron at merong isa dyan na talagang pinagkakatiwalaan mo na if ever may tanong ka, related man yan sa work, sa personal man yan, may masasabi siya or may sasagot siya sa'yo na magpapabago ng emotions mo or magbibigay pa sa'yo ng that confidence na kailangan mo. So, yung trusted mentor, isa rin yun isa rin yun may papayo ko sa mga baguhan. Kasi we cannot do it on our own talaga. Kahit may community tayo, maghanap pa rin tayo talaga ng isa or dalawa maybe. Basta may trusted ka na pwede mo mapagtanungan. Yun tayo ko sa mga aspiring, mga baguhan. Wow. Thank you po. Maraming salamat, Sis Ada, no? And yes, before tayo mag-end, I just want to share this quote again, no? Na yung Psalm 9 verse 1. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all your wonderful deeds, sabi niya dito. And Yeah. yun din po talaga yung na-sense ko sa inyo.
hindi po kayo nagtitipid kung ano yung natututunan nyo. Sobrang nakakatuwa. Thank you. And I owe it all to this master class talaga, dun sa TBSA. TBSA. Ang aside from din siguro dun sa natutunan natin, dun sa mga navigations and all, the community itself, yung mga characters ng mga coaches, mga TLs, ganun. Dun yung nagustuhan ko na isang community where I could really rely upon. Pwede mong takbuhan. So that, palagi rin naman. And for lastly pala din, may share ko lang din. Talagang wag naman natin kalimutan na before tayo na mag-jump into something, pray for it. Pray for it talaga. Pray for it. And I believe that if that's really for you, then it's for you. Kung nag-pray mo man yan, di ba, may kasagutan dyan, oo at hindi lang. So, pag hindi yan, alam ni God yan. Alam ni God yung mga nasa goals mo, yung nasa puso mo. Pero, the right timing siguro. Wag lang natin kalilimutan talaga yun. So, isa yung pinaka-powerful tool para sa atin. Aside from equipped with the skills and abilities that we have. Coupled with prayer dapat din. Wow. Apakadaming takeaways. Maraming salamat po, Sis Ada. Thank you. And maraming salamat din kay Sis Fritz, no? Kinabahan tayo ng very late kasi kaya pala ni Sis Fritz. So, shout out sa'yo, Sis Fritz. Hello. Kami din kinabahan, actually. Kinabahan ako kanina. Sabi ko, parang tuloy pa ba yun? Sabi ko, gano'n. Pero nakaka-amaze, diba? Hindi siya nagbigay. At the same time, tayo din, no? Yung patience talaga natin. Mapapari siya sa mga yun. Ayan, tumatawa talaga si Sis Fritz. And shout out din po kay Coach Shari and Coach Alfie, no? Maraming salamat po. Coaches, salamat kasi binigyan nyo kami ng opportunity to share. Ayan, no? This is our means of, one of our means to give back. So, maraming salamat po, Sis Ada. And sa lahat po ng mga viewers natin. Ayan. And remind ko lang po ulit na ongoing pa yung enrollment natin for batch 12, no? So, congrats na agad sa lahat nung nag-take nung one foot forward. Lahat nung nag-best foot forward and one step ahead na sa mga nagpaplano pa lang. Good luck po and God bless! Bye-bye!